Ako po si retired Brigadier General Ramon Yogyog, ang kasalukuyang Chairman of the Board ng RAM, Revolutionaryong Alyansang Makabansa. At mag-share ng experience na dinaanan ko bilang mandirigma at saka bilang isa sa membro ng YOU at RAM na nagkudeta noong 80s. Yan sa Isabela, ito, dumaan na ako ng 26 na labanan sa buhay ko. Pasalamat tayo sa Diyos na hindi pa ako nadakpisan o natamaan. Ang isang huli na mga dialogue na inabot ko nung nasa Isabela kami, 15 na labanan. May mga operations na ang ranger, palaging ikaw na lang aasahan. Bilang isang sineswerteng opisyal, isa ako doon, masama na yung pakiramdam ko dahil sunod-sunod na yung laban na dinaanan ko. Yung panahon na yan, uutusan ulit ako na mamuno ng isang operasyon. Sinabi ko sa boss ko na, "Sir, wag muna. Yung iba naman, bakit ako?" Sabi niya, "Ikaw kasi ang inaasahan na ano dyan sineswerte sa loob-loob ko." Sabi ko, "Bakit ako na palagi, maubusan ako ng swerte, mamamatay ako, yung iba naliligtas dahil hindi sila iniiwas at pinipili na lang yung mga ano dyan. May pamilya din ako." So yun, sumagot ako sa boss ko, hindi na ako kumain. Hindi na ako kumain. Maya-maya, sabi ng boss ko sa mga kasamahan ko, "O sige, magbakasyon ka muna, i-postpone natin yung operation. Pagdating mo, saka na tayo mag-operate." Ako pa rin ang magdala. So, yun. Medyo napaluwag yung loob ko, pero andon sa isip ko. Bakit? Kung sino yung inaasahan, yung palagi, pare-pareho naman kaming sundalo na sumasahod. Ako pa ulit-ulit na ano dyan. Kung maubusan ako ng swerte, kahit na ako sineswerte, maubusan ka rin ng swerte. So yun, kasama sa mga sa loobin ko. Bumalik ako after nakabakasyon, tuloy yung operation, ako po rin ang nagdala. Pero kasama ito sa mga hinaing. Bakit pagdating ng panahon na meron ng issue ng kudeta, yun, napasama na ako. At dinala ko dito sa Manila. Yung lahat ng nadaanan ko, narinig ko na kwento hinaing ng sundalo, hinaing ng sibilyan. Dahil bakit may mga, yung mga ganon na sa tingin ko hindi makatarungan at humubog sa aking isip paano ipaabot dito sa taas. Ayun pala, napasama na ako sa coup. So galing kami sa Isabela noong 1989. Narinig namin na may kudeta dito sa Manila. Ako yung operations officer ng 4th SR Battalion na bumaba sa Manila. Ang alam ng authorities, pumunta kami dito na nag-bus o nag-truck. Hindi nila alam na dahil sa checkpoint, marami ng checkpoint, paano nakalusot yung baril namin. Nilagay ko yung mga baril namin sa kabaong ng mga namamatay na deliver namin sa 5th Division na kasamahan. Doon ko inilagay yung mga baril. Nilagyan ko ng plug. Yung 2 baboy na alaga namin, isinama ko at dinala namin sa Manila yung baril namin na mahigit na 200 para magamit doon sa kudeta ng 89. Pero sa report ng AFP, alam na nila, andito sa hindi nila matrace kung bakit. Pero yun, natutunan ko yung lesson learned doon sa Tet Offensive ng mga Vietcong. Nung nabasa ko yun, paano nila dinala yung baril na nakakabaong. Kaya ginaya ko rin bilang operation officer ng batalyon. Nasasali kami sa kudeta dito sa Manila dahil ipaabot natin ang sama ng loob natin at saka yung gusto nating reforma sa panggobyernohan nung panahon na yan. So yun yung kudeta ng 1989.
Paano nyo kinonvince, sir, yung kinausap, sir, yung mga tropa nyo na ito nga ang gagawin nyo, sir? Kasi alam nila, sir, na noong 1987, naging matugo din. And ito, hindi naman kaiba na rin, sir, siguro, alam nila. So, paano nyo kinausap, sir, yung tropa nyo, sir, na papasok tayo sa ganitong galaw? Ang Batcom namin noon, na mayapa na ngayon, yung Batcom namin noon, ang sinabi sa amin, ito, voluntaryo. Ipaabot natin yung mali na treatment sa kasundaluhan, yung pagre-reforma ng sa armed forces, at saka yung maling gawain ng mga tiwaling gobyerno, at ito ay galing sa sarili na natin. So, volunteer ang decision natin. So, yun ang pagkasabi sa amin nung andun kami sa Isabela. At kami naman, yun din ang pinaabot namin. Kung sa tingin nyo, sa hirap at saka yung mga dinaanan natin dito, ng mga nasagasaan natin ng mga tao dito sa kanayunan, at yung gawain, maling gawain ng mga political leaders, at saka yung ilang mga officials natin sa AFP, ang pwede lang na makapag-ano sa atin, iabot sa Manila sa pamamagitan ng armed struggle o yung kudeta, para sa ganon mamulat sila na seryoso tayo, na gusto natin na baguhin yung maling mga gawain, unprofessionalism sa armed forces at saka sa gobyerno. Mabigat na desisyon sa ilan sa amin. Ang ano nga lang, yung iba sa amin, dahil sa camaraderie or yung hindi mo iiwanan yung kasamahan mo, meron mga ganon na sa amin na sumama. Pero mas marami sa amin, ang sabi na namin, ay doon, maiabot na natin yung hinaing, kasi hindi pala yung taong bayan ang kalaban natin lahat dito. Napapatay natin na magsasaka. Ang alam niya rin, para maiahon yung buhay nila. Tayo, paulit-ulit, pero bakit hindi tayo makakagain ng respeto ng mga kababayan natin dito sa countryside? So, baka pag iabot natin sa Manila, sa pamamagitan nitong coup, at mabago yung mga nakaupo, at saka ma-improve yung sistema ng armed forces, mabigyan natin yung hustisya, yung pinagpapatuloy natin na laban. Mamamatay na rin lang naman tayo dito, kakapalan na ng NPA ng panahon ngayon. Pero tuloy-tuloy, ang issue na nire-raise nila na abuso ng gobyerno, graft and corruption, sa portion din ng abuso ng mga ilang kasundaluhan dahil sa lack of professionalism o di kay training, hindi natutugunan. At meron din tayong mga senior officers. Alam natin na nakadispalko ng pera ng unit, pero hindi naman sila nadi-dismiss. Ang EP nadi-discharge. So, alam namin na sumama na tayo. Baka mabago yung gobyerno. So yun, wala naman umangal sa amin. Kung meron man, tahimik sila. So yun, natuloy yung aming baba dito sa Manila para maglunsad. Yung 89 ko, kami mga second lieutenant, first lieutenant pa lang kami noon, noong 1989. So, November, sir, nandito na yung grupo nyo, sir? No, November 89, nandito na. November 30, andito na yung main bulk. Pero meron ng mga nauna na mga nag-schooling sa amin, hindi na pinabalik. Meron lang naiwan sa amin, isang squad na lang yung naiwan sa amin sa base. Dahil yung isang company nag-follow on, pero yung dalawang company plus yun, andito na kami noong November 30. So, pagpasok nyo dito, sir, siyempre, sir, lahat kayo idealistic, lahat battle-hardened na, lahat, pero lahat kayo may gustong pagbabago sa society, sir, di ba? So, paano nangyari, sir, yung
final preparations ng December 1 bago nyo nilunsad nung December 1? Naririnig namin sa mga senior officers, pinag-uusapan nilang paghandaan at ang tropa, halos lahat makakasama. Pinupulsuhan din nila kung meron mga ayaw na ano dyan. Yung mga ayaw, hindi sila kumontra pero nanahimik lang sila. So nabuo sa buong regiment na talagang majority, siguro mga 90% talaga andon. Nagkataon lang na yung batalyon na contingent namin na galing sa Isabela, ang main bulk na umabot dito dahil yung batalyon natin na Ranger na 3rd SRB na galing sa Bicol, hindi nakasakay sa aeroplano sa Legazpi. Meron silang mga advance party na kasama namin sa Makati kasi mahigit na 500 na kami sa Makati nung panahon na yan, nung nagbaback to barracks, mahigit na 500. So, nakita namin yung talagang seryosong pakilahok ng unit ng mga Ranger na ang paningin ng sa taas at saka mga government officials, lalo na yung mga tiwali, adventure at saka ambisyoso daw kami. Alam naman namin na hindi naman kami mag-general. Hindi naman kami magiging gobyerno. Pero yung naramdaman namin na paulit-ulit kaming nauutusan, tapos napapatay natin mga magsasaka sa kanayunan. Tapos naririnig natin yung ano dyan, na illegal logging, ang mga politiko at saka mga ilang opisyal din natin, sila rin ang pumapayag, sine-checkpoint na ano dyan, pero pinagkakakitaan. May mga opisyal din na kasama sa mga naka-payroll sa mga politiko na naglalaging. So yun, kami na mga junior officer at saka yung mga bata, nakita nila, namamatay lang tayo pero pinoprotektahan natin yung mga naghaharing uri pala. So kung paano natin iabot sa Malacanang o sa Manila, kailangan bumaba tayo. Natandaan namin nung panahon na yan, sabi ni Tita Cory, bayan muna bago sarili. Pero yung SA ng sundalo, na 15 pesos, bigas lang ang maaabot niya. So, pangkanin lang yon. Yung pang-ulam, nanghihingi yung kasundaluhan. Totoo yun, na nanghihingi sila sa mga sibilyan. Kuminsan, di pa sila nagpapalam, inaanin na nila yung tanim ng mga magsasaka sa gilid dahil kulang sila ng subsistence allowance. Ang papayat ng mga kasundaluhan nun, inuutusan para i-clean up yung area. So, kasama yon sa ano dyan. Biglang inuna muna yung increase ng government officials, lalo na yung Kongreso. Tapos yung sundalo na utos-utusan nila, nakanin lang ano dyan, huli dahil wala daw silang pang-increase. Nung nagkudita ng 87, bigla nilang in-increase yung subsistence allowance ng sundalo. Anong ibig sabihin nun? Kung hindi umangal yung mga 87 mutineers, hindi nila in-increase yun. So, kasama na yun sa ano dyan, ang papapakinggan pala ng mga political leaders natin, ang pag-alsa. Hindi ka pala umalsa, hindi. So, dumagdag yun sa motivation namin na umalsa, na babaguhin, pati increase ng sahod ng mga kasundaluhan, yung medical attention ng mga kasundaluhan, yung treatment na pagka opisyal, nauuna siya na evacuate, kasabay mo na namatay, pero yung enlisted, aabutin pa ng ilang araw, baka ilang week, bago iuwi sa Luzon. So, yun yung mga issues na paano ka magpakamatay na kasabay yung mga commander kung mamamatay ka, second class citizen ka. So, ito yung inaangal ng mga enlisted. Yung mga reserve officers naman, inaangal nila na bakit sila, kahit tad sila ng medalya sa laban,
hindi naman sila napopromote. Hindi sila pinag-i-schooling. So, maliit din yung quota ng schooling sa CGSC. Yung mga opisyal nun, magka-company commander, hindi pa nag-basic at saka nag-advance. So, yun din ang nag-contribute. Bakit kumapal yung NPA? Bakit natatalo yung karamihan ng mga units? Yung pala, part yun. Ito sa mga ano dyan na hindi nakikita sa taas or hindi nasusuportahan ng gobyerno. Yung professionalization, career training, at saka yung quota. Meron pang mga sarhento na taga-kape, taga-palut, taga-abot ng kape, taga-luto ng mga commanders. Naging master sergeant. Yung andon na ilang beses na magalusan, hindi pa na po-promote. So, pagka hindi pa, napapadischarge pa ng mga misis yung sundalo. So, yun yung issue ng mga enlisted na umabot sa amin. So, ako na kasama doon sa batalyon commander ko kasi kasama. So, yun, dinala namin dito. Kaya kami pumunta dito sa Manila nung para doon sa 89 ko na inabot po ng isang linggo na pag-occupy sa Makati. At nakulong din ako ng 2 years after that. Pero hindi ko pinagsisihan dahil nung lumabas yung Damide Commission Report after nung 89, nilista nila lahat doon yung mga hinaing na mga nagkudeta. At paglampas ng 1991, nag-start na ng value formation, nag-start na yung AFP na buuin yung AFP doctrine, Army doctrine, at saka yung career courses, pupunduhan na yung career courses ng kasundaluhan. Sa akin, kahit sabihin nila na adventurous, ambisyoso kami sa wala akong ambisyon na dyan dahil alam ko na anak ako ng magsasaka. Sundalo lang ako na junior officer, mandirigma lang ako, pero hindi ako bulag sa nakikita ko sa kakulangan ng panggobyernohan at saka AP leadership noon. Kaya nung naglunsad ng po yung Reform the Armed Forces Movement, yun, unting nahubog. Yung sa unang, nahubog ang aking dyan. Mukhang dito na isasakay yung reforma. Kaakibat nun yung mga battle experience ko sa bilang tenyente kasi 26 na laban nga yung dinaanan ko bago yung kudeta na yun. Halos mamamatay-matay na ako, pati hospitalization ko. Nakita ko yung ng gamot na binibili ng mga sundalo ang kanilang gamot. So, dala namin sa issue yan. Nung 89, sabi nila na yun yung pinakamalaking coup sa lahat ng pag-alsa ng mga militar. Paano pwede ba natin i-detalye, sir, for military history na ito, sir? Paano nangyari yung coup? Kunyari, day 1, sir, day 2, day 3, for the benefit ng scholars na rin, sir. I know, naisulat na rin ito ni Crisel Dayabes dati sa Boys from the Barracks, pero I don't think as detailed, sir. Pero this time, sir, parang pwede ba nating okay, given yung motivations nyo, sir, paano nyo in-execute? Kasi muntik din kayong manalo because sa dami ng involved na, di ba, sir, na-take over nyo halos lahat ng major military camps na without yung nga lang nakisawsaw si US na yung momentum. Pero pwede ba, sir, madetalye nyo because you were a direct participant, sir, sa 1989 coup. Na violent siya, pero siguro, sir, for the appreciation na lang ng lahat how difficult it was to fight yung fellow soldiers nyo rin during that time, sir. Sa aking recollection, kasi yung day by day na activity, meron din version ng AFP
meron din itong lumabas doon sa Davide Commission Report, paano nabuo yung kudeta na yon. Meron din mga publications tulad ng book ni Rizal Dayabes, Boys from the Barracks, at saka yung iba pa. Sa amin, sa aking recollection, bilang junior officer noon, November 29, yung batalyon namin na bumaba dito sa Manila, nung umabot kami dito, dahil nga napagdesisyonan ng commander namin at kami naman, sumama na rin kami, niwala kami na ang reforma ay kailangan hindi nakikinig ang ating government official kung hindi mo itataas ang kamay nakatikom o di kay hindi ka magkukudeta. November 29, yung before that, may mga nag-schooling na sa amin dito sa Manila, sa First Scout Ranger Regiment, mga training. Ang mga trainers na ano dito, ang aming G3 ng FSR, si late MMDA Chairman Danny Lim, at saka yung ibang mga junior officers na members ng Young Officers Union na gustong baguhin o improvein yung sistema. So, bumaba yung mga tropa namin dito for training. Hinold sila. Kami naman na follow on. Yun na, binaba ko yung baril. Tinakpan ko na, nilagay ko sa kabaong ng mga kasama namin na namatay na nilibing sa Cagayan at saka sa Biskaya. At dinala ko yung mga baril. Yung iba, nakabakasyon na, diretso na nagbas na nakasibilyan. Andito, ang uniforme nila, nakarga na namin. So, 29 ng gabi, dito na kami. 30 na, nung nag-start na dahil meron na kasamahan na nauuna yung putok sa, sa Tagaytay, yung communication tower. So, biglang 30 na, nag-start na yung, pag-atake na ng military installation. So, yung Marines, tinake na nila yung airport, at sumunod yung GSQ. Ang Ranger naman, itong Fort Bonifacio. Hanggang kami napunta na sa Makati. So, yun yung ng day 1. Dito sa Army, nalaman din ng Army headquarters na meron ang mangyayari sa dyan na coup. Pero mga ibang staff din nila, meron din kasama sa coup. Coup mismo, sir. Oo, coup mismo. Even yung mga NCOs may mga kasama. So bakit Makati ang tinake over nyo, sir? Nung pagkatapos ng peaceful na takeover ng headquarters Philippine Army, hindi madugo dahil meron na rin mga kasamahan na nagme-mediate sa dyan, kaya hindi madugo. At saka sweep din yung takeover. So, ang commanders naman ng Army at saka mga senior commanders, wala naman niliquidate ng mga Ranger dahil yun na, alam natin na hindi naman tayo magpapatayan na dyan hanggat maaari iwasan. So, peaceful yung takeover. Kaya lang nung second day, may dyan, yung decision ng GSQ, umabot din sa amin na bobombahin yung kampo ng eroplano. Ng GHQ, sir? Ng Philippine Air Force. Habang si Tita Cory naman ay humihingi ng tulong ng Amerika. So yung umabot na yun din yung panahon na yung decision point ng December 1, na-tackle yun ng magdamag at lumitaw na dami pala tayong suporta. So, kinausap kami ni na Danny Lim at saka ibang mga senior officers na ang dami palang sumusuporta, kailangan natin yung reform the armed forces movement, hindi lang sa armed forces. So, bago kami mag-march off
na lumipat dahil the threat na bombahin yung buong kampo, doon binuo yung imbis na reform the armed forces lang, revolutionaryong alyansang makabansa or RAM pa rin, pero it is an alliance dahil multisectoral. Yung business sector, marami ng volunteer, meron mga farmer sector na nag-ano na rin, at saka yung urban poor kasama, pati yung mga activist sector, meron ng sumama. So, doon nila, transition from reform the armed forces movement para sakop niya yung mga ibang mga kaalyado, nagiging Revolutionary Alliance. So, yun yung December 1. At dahil doon sa threat, at pati yung Marines, binumba na rin ng, tora-tora ng government, at saka nagpakita rin yung mga Amerikano doon na may mga unmarked na aeroplano na kasama sa bumumba sa White Plains. Kailangan namin mag-move kasi mas matibay yung mga concrete structure sa Makati. So, concrete dyan. Nandito kayo nun, sir? Nasa HPA kayo? Oo, nandito kami sa Army. So, yung mga seniors namin, na pag nilay-nilay nila na that is a more defensive position dahil dito sa kampo natin, light materials, yung HPA lang ang medyo magamit mong pang bomb shelter, pero madaling mawasak yung tropa dito. So, yun. After na-convert na naging Revolutionary Alliance, iminove yung tropa ngayon sa Makati para may bomb shelter kami sa multiple na matitibay na infrastructure. And makita ng mundo na we can hold the line, parang Ukraine, we can hold yung area longer dahil makapal yung mga concrete structure. Pero wala pang putukan nun, sir? Wala pang putukan. December 1? Oo. Wala pa. December 1, meron lang laban sa Gate 1. Sa GHQ, sir? Dito sa GSQ, meron na. Sa pinasok na ng Marines after taking yung Air Force. Sa amin, dito sa Fort Bonifacio, may putukan sa Gate 1. Namatay nga sa side namin, namatay nga si Lieutenant Bamba na kasama namin sa pero nakuha nila yung mga outpost, nakuha nila yung pati yung mga kulungan ng mga nakulong ng mga kasama ng 87, nailabas din nila nakasama. Yun lang. Yung sa threat ng bomba, yun na yung decision to move to more strategic and more sturdy na defensible position. That is the Makati District. Na-foresee nyo yun, sir, o nag-develop lang? According to the senior leaders, kasama yun sa contingency. Contingency. Na-discuss lang yan nung mag-move na kami. Okay, sir. Sa dyan. And sila pinag-aralan kami nung mga tenyente na yan. Jungle warfare lang ang minamaster na natin. Yung urban warfare, di pa tayo nakakabasa. Pero nakakabasa yan, yung mga seniors up, tulad ni na Danilin, mga seniors natin na kasama nun. So sila nakakaalam, nakapag-foreign schooling, yung graduates sa West Point, alam na nila, may sila sa urban warfare. So yung positive namin. Kaya, nag-decide na mag-move kami sa Makati. Kaya lang pag-move namin sa Makati, ang araw na yan, pagdating namin doon sa kanto, bago tumawid sa EDSA, dito sa Santuario, nag-give up na yung Marines doon sa Gate 1 sa Campaginaldo. So, may nag-isip sa mga seniors namin noon na it's futile to continue kasi tayo na lang pala naiwan. Kasi ang inaasahan lang na major noon, sir, SR tsaka Marines, sir. Marines. Yung SF, kunti lang ang sumali. Sa dyan. So, yun lang dalawa. Nung doon sa Santuario, doon sa Forbes,